Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Tila may bagong manifesto nga ang mga PMAers. Dito nga natin makikita na hindi na nga rin natiis ni General or PNP Eleazar ang kagagawa ni Tambaloslos sa bansang Pilipinas dahil talagang bumanat na nga ito at binigyan ng babala isong si Tamba Romualdez na ito. Binigyan nga ito ng matinding babala pag hindi pa nga tumigil sa mga katarantaduhan na ginagawa sa bansang Pilipinas ay talagang magkakagulo nga talaga at talagang magkakaroon ng People's Power 3 or tinatawag nating CODITAT. Dito natin makikita na pati mga general at mga army ay tila dismayado na sa administrasyon na ito kaya naman nakahanda na sila para patalsikin ang mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan kung kinakailangan dahil kung makikita natin mga kaibigan sa ibang bansa ay malalakas ang mga army na talagang pinapatakyas nila ang kanilang mga leader dahil talagang kinakawawa ang kanilang mamamayan na talagang umaasa sa pag-asenso ng bansang Pilipinas ngunit hindi nga ito natutupad dahil ang kanilang iniisip ay pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kaya naman ngayon, dito natin makikita kung sino nga ba talaga ang totoong naglilingkod or sino nga ba talaga ang magnanakaw ng kaban ng bayan. Sa kabilang banda ay talagang benaltahan nga ang mga kongreso na ito na nagpahiya kay Ka Eric at ng bastos neto sa Congress hearing. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga tatantanan ni Ka Eric ang mga korap na opisyales ng ating pamahalaan. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito, may panibagong manifesto ng mga PMAers generals laban kay Tambaloslos. Kasi yung naunang manifesto, apurahan ang pagpirma nun. Maraming hindi nakapirma. Nagre-reklamo yung karamihan. So, isang araw lang, halos 200 na PMAers generals nagpirma. Lumabas ang Ka Eric at Doc Badoy. Yung hindi nakapirma, nako, ayaw magpa-talo. Ito, bagong manifesto ng PMA Class 1987. Yan po yung class ni PNP Chief General Eleazar. Pumirma sila ng bagong manifesto na kinukundina yung ginawa ni Tambaloslos sa dalawang mamamahayag, Na it so happen na itong si Doc Badoy is a member of PMA Class 87. Mista nila yan kasi ang mga wives considered member of the class. Ang husband ni Doc Badoy is a member of PMA Class 1987. Yun ang mga magmimista. Nako, baka marami pang susunod na manifesto. Umpisa lang ito ng mga manifesto ng mga magigiting na generals ng Philippine Military Academy. Humanda ka, Mr. Tambaloslos. Okay, so panoorin natin itong tungkol sa kanilang manifesto. Subalit ilang oras pa lamang ang nakakalipas, may bagong manifesto ang lumabas, at ito ay sa Batch 1987 o Class of Hinirang Foundation. At pinirmahan ito ng 72 opisyal ng batch na yon. Ayon nga sa ulat na ito ay 72 PMA Hinirang Class of 87 members ang nakikiisa kay SMNI anchors Jeffrey Ka Eric Celes at Dr. Lorraine Bedoy na nakakulong ng 7 araw sa House of Representatives. Ang kanilang determinadong manifesto ay nagtataguyod ng kalayaan sa pagsasalita at itinataguyod ang integridad, transparency, at pananagutan para sa Diyos, bansa at tao. At narito ang buong nilalaman ng nasabing manifesto. Manifesto of Support for Dr. Lorraine Bedoy Partosa and Jeffrey Ka Eric Celes. We, the members of PMA Hinirang Class of 1987, together with our spouses,
respective families and friends express our unequivocal support to our very own Mista, Dr. Lorraine Bedoy Partosa and Jeffrey K. Eric Celes, who are now on hunger strike after being detained indefinitely at the House of Representatives for their exercise of the right to preserve the integrity of their sources pursuant to the provisions of the Soto Law. On December 5, 2023, Dr. Bedoy and Celes were asked to attend as resource persons to a House of Representatives committee hearing regarding the SMNI franchise. During the meeting, they were asked to reveal their source of information regarding the alleged spending of 1.4 billion pesos or 1.8 billion pesos by the Speaker of the House for travel. The two refused to answer, citing the Soto Law for exercising their rights as embodied in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of the Philippines as citizens. The two were cited for contempt and are now on their 6th day of detention at the HOR. Dr. Lorraine Bedoy and Jeffrey K. Eric Celes are staunch anti-communist advocates, the former being a former spokeswoman of the NTF-ELCAC, while the latter was a former top cadre of the CPP and now working to unmask the duplicitous nature of the CPP-NPA-NDF. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government, and the Filipino people must demand and fight for this. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government, and the Filipino people must demand and fight for this. We also call on the media, journalist group, human rights group, Gabriela or women's group, and other advocates of freedom to stand up and speak out. Why are they silent on this? Asan sila now? This is a fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forgo. We, as citizens and members of PMA Hinirang 87, appeal to the statesmanship and patriotism of our leaders in of the House of Representatives to release Dr. Lorraine Bedoy Partosa and Jeffrey K. Eric Celes. To our leaders, we ask for your integrity, transparency, and accountability for God, country, and people. This we ask in the spirit of Christmas and peace. To God be the glory. At nakalagay nga ang lahat ng pangalang ito ng Class Hinirang. Ang tanong, kaya ba ipatawag ni Martin Romualdez ang 72 na sundalo na ito? Na, nagtanong din kung totoo ba na 1.8 billion pesos ang gastos ng Speaker of the House sa kanyang biyahe. Yan po, speaking of PMAers, ito, mayroong PMA graduate na naging vlogger, si Pinoy Survivor. Isa rin siya sa galit dahil hindi siya nakapirma. Masyadong mabilis yung ito, i-share ko sa iyo ang iyang vlog. Binabatikos niya ang mga congressman, mga very arrogant, basta. Salamat, Sir Dan, Pinoy subscriber, Pinoy Survivor. Ilagay ko ang link ng Pinoy Survivor sa description box ng video ito. Paki-click naman at masuportahan natin itong mga vlogger na ganito para hindi ako nag-iisa na general. Yan, si Pinoy Survivor, the general problem, yan ang tawag sa kanya. Salamat sa inyong panonood. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Bedoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun doon ako oops, anong ginagawa ni Sir? Anong ginagawa ni Sir? Mali naman yun. Right ni Dr. Bedoy na magsalita, mag-statement. Humingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede ba magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya, kinontempt siya. Kinontempt siya. Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin sinungaling ka. Siyempre kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling at you're just be misunderstood. Ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, team si Doc Lorraine. Ako, mumurahin yung mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar
Kasi people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Aba, hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun pa. Nandun, general problem. Sama mo na si general merchandise, general upholstery, general manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million. Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran, papatayin ninyo yung
nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government. And I'm warning you, I am for you, guys. Marami akong kakilala dyan sa Congress at saka sa Senate eh. May mga kakilala rin ako kahit papaano. So, I'm warning you because kayo eh. Umabuso talaga kayo. And ngayon, ililis nyo pa. Babanatan nyo pa yung SMNI. No, sige, tanggalin nyo na yung franchise. Gusto nyo, summary hearing. Tanggalin nyo na yung franchise. But that will not save you the perception of the people. Akala nyo nakawala kayo? Mga ungas, ganun ng tao. Ganun yung nadidinig ko. Mga walang niya kayo. Kami nagbabayad ng taxes. Kahit nga ako walang ka-pera-pera, sabihin ng iba, may VAT naman. Binambawasan din ako. Nagbabayad ako ng taxes. Yung mga nagre-remit, nagbabayad sila ng taxes, etc. Tapos, ang issue is yung pera ng taong bayan. Ilang bilyon yan na hindi kayo hihingan ng resibo at magse-certify lang kayo sa COA na hindi kayo ma-question kasi meron kayong ginawang resolution number 10 at pagka-question kayo ng sino man, babawasan nyo, kakaltasan nyo, papahirapan ninyo sa kanilang budget. Pera-pera to eh. Gusto nyong tanggalin kayo ng buo ng taong bayan. Bala kayo sa buhay nyo. Basta ako sinasabi ko lang, I am not a prophet. Practical lang ako na tao. I have a gift of foresight. Nakikita ko kung yung winiway ko ba na delikado kayo at baka madamay pa si BBM, madadamay si BBM. Mag-shutdown, hindi makatapos yung administration. Kasi yung taong bayan, pikang-pika eh. Saka nakakita, harapan, ilang taon kayong ganyan. Kaya pala ginawa nyo kamag-anak incorporated, tatakbo yung lalaki, yung asawa, pagkatapos ng 3 term, yung babae, yung misis. Pagkatapos ng 1 term, babalik si lalaki, o hindi kaya magpo-full term yung babae, and then yung anak naman. Kamag-anak incorporated. Kaya pala ganon. So, ang aking pleading sa inyo, kung sino pa man ang natitira dyan sa Congress at sa Senate, mga pangalan na aking nirerespeto, need I enumerate your names? Pasukan sana kayo, ang prayer ko, pasukan sana kayo ng konsensya ninyo. Pasukan sana kayo ng Holy Spirit at isipin ninyo, mali naman talaga to eh. Mali naman to kasi yung all other government agencies, pagka tungkol sa pera-pera, mahigpit ang audit, mahigpit ang COA. Pero kayo, certification. Yung pag magbigay ka nga ng resibo na kunyari, kumain ka, 5,000. Ano ito 5,000 Jollibee? Ano ito? Yung pala, nangolekta ka lang ng mga sa isang gabi kasi kukwestiyonin yun. Bakit panay same date, isang araw, tapos 5,000, 3,000, 2,000, 1,000. Yung pala, kinuha na kinuwang ganon. Papasa ba yun? Makukwestiyon yun eh. Sumbong sa akin na, sir, yan pa si Congressman Dan Fernandez. Mas grabe pa yan. Nako, pinanood ko nga yung video. Nako, kini-question ni Congressman Dan Fernandez yung sincerity ni Ka Eric. Pagbabalik loob sa gobyerno, hilaw daw si Ka Eric at baka bumaliktad. Bumalik sa NP at labanan ulit ang gobyerno. Nako, nabatikos din natin yan si Congressman Dan Fernandez. Wala siyang credibility na mag-question sa sincerity ni Ka Eric dahil wala siyang experience sa pag-handle ng mga ganyan na mga dating rebelde na bumabalik loob sa gobyerno. Okay, ito, may nagsumbong na naman sa akin, nagpadala pa nga ng video eh. Sir, ito mas malala. So ito na yung pangatlong congressman. Mas malala ito, sir. Giduro-duro niya, giganyan-ganyan niya si Ka Eric, nakaka-high blood.
Pinadalhan niya ako ng video. Panoorin mo yan, sir. Pinanood ko, nako. Gumaganon yung dibdib ko, talagang umiinit yung dugo ko na sa galit. Yung ginanon-ganon ng congressman, si Ka Eric. Dito na nagsimula yung cite in contempt na usapan eh. Dahil lumaban talaga, hindi nagpatinag si Ka Eric. Okay, panoorin natin itong video at sino ba itong congressman na pangatlong nambastos kay Ka Eric na mas grabe pa ang kanyang yabang. This house and you cannot move. Only members that you ask members of this house. Yes, I am explaining. No, I am not moving. no, your manifestation is out of order. I am Do requesting. not lecture us No, I am about not the rules lecturing. of this. I am standing up for my right. I am standing up for my right. Remember, we might cite you in contempt. Then so be it. Your number. You challenge us? Yes. Okay. If that will be seen in the nation na walang karapatan ang mga invited guests dito na magpahayag, Your Honor, with due respect to you, I do not believe na ang kongresong ito ay lalabag sa karapatan ng mga mamayan. Mr. Chair. So be it, Your Honor. Out of order. And what's the position of the chair? I will let, Mr. Chairman, I will not give up my right to free speech and be respected under the Constitution because this August chamber is obligated by law. Dali na po, Eric. Okay, yan po, si Congressman Joseph Paduano ng Abang Lingkod Party List. Grabe, talagang uminit yung dugo ko, yung dibdib ko, gumaganon sa inis eh. Parang ako yung nasa upuan ni Ka Eric at na-imagine ko yung sarili ko. Talagang sasagutin ko rin. Alam mo, nasubukan ko na po humarap ng congressional hearing. No, year 2000. Pinatawag kami ng yung Committee on Human Rights dahil may nangyaring massacre dito sa aming area, bandang Lanao. Mga Christians, pinaginala na pinatay sila ng mga MILF. So, yung report na natanggap namin, may lumalabas na isang political family ang na-involve. Hindi ko na babanggitin yung political family sa Lanao del Sur na na-involve. Ayun ang sinabi ko as spokesman, sinabi ko sa media. Yun din ang statement ni General Simatong, aking commander. Dahil yun ang informasyon eh. Nako, nagalit yung political congressman noon eh. Nagalit. Kinonvince niya yung basta Committee on Human Rights. Tinawag kami. 2 beses yata kaming pinaharap ng congressional hearing na ganyan, no? Kami pa ang kinakawawa, sabi ko. Nag-Your Honor pa rin ako. Your Honor, kailang matapang ako. Dahil alam ko, tama yung si General Simato, very kalmado yun. Kailang ako yung matapang. Lieutenant Colonel pa ang ranggo ko noon. Si Eta Rosales, ang Commission on Human Rights, mga ganon. Pinagtulungan nila kami. At hindi ako kinabahan. Talagang sigawan kami doon diyan sa Batasan Pambansa, nasubukan ko yan. Hanggang nung makita nila na lumalaban ako, mamaya yung congressman lumapit na sa akin. Hindi. Colonel, sabi niya, ang akin lang naman is yung aking pangalan. Ayokong madama yung pangalan ko. Ay, ganun ba, sir? O, di sige. Madali man lang yan, sir. O, sige, mag-press release ako, magpa-interview ako sa media para yung pangalan mo, unti-unti na naming linisin. Ganun lang. O, sige wala na. Stop na yung hearing. Kasi yung pangalan lang ng congressman, maapektuhan kami sa susunod na eleksyon pag hindi na-clear yung pangalan namin. O sige sir, no problem. Yan lang pala eh. Patawag niyo pa kami. O sige na, wala na. Stop ng hearing. Unforgettable experience ko yon. Humarap sa kongreso. Parang Ka Eric and Doc Badoy. Talagang sigawan.
So, I can relate to Eric. Eric, kung napapanood mo itong video ito, nauna pa ako sa iyo humarap ng congressional hearing. Dahil sa mga politiko na yan. Kaya, saludo ako sa iyo, Eric, talagang sumasagot. Gumagano. Sige, ito naman Congressman Paduano, naginanon. Kaya pala galit na galit yung nagsumbong sa akin. Sir, ito, grabe itong congressman na ito. Iduro-duro niya si Eric, ganyan-ganyan. Pinanood ko, totoo. But ano ngayon? Congressman Paduano. Nasaan yung tapang mo? Bakit ni-release nyo si Eric? At Doc Badoy. Wala kayong pantapat sa mga halos 200 na PMA generals na pumirma, no? Nabahag ang inyong buntot. Up to a point na nag-drill pa kayo sa Congress kaya baka mag-revolusyon na ang mga PMA generals. Nako, nakakaya. Ano ba kayo? Wala kayong buntot. Laban kung laban. But, in the end, lumabas po ang hustisya. So, again, walang katapusang pasalamat sa mga PMA generals na nagpirma sa manifesto. Kasi kung wala yon, baka nakakulong pa ngayon si Doc Badoy at Eric. Kasi yung petition for habeas corpus, matagal yun. Ilang buwan pa yun. But hopefully, magdesisyon pa rin ang Supreme Court tungkol doon para lalong mapahiya, lalong masampal itong mga kongresista. Okay. So, tinignan ko ang background nitong si Honorable Joseph Paduano, yung abang lingkod niya since 2014 hanggang ngayon, ganyan pa rin. Party list, tuloy-tuloy ang kanyang pag-serve at anti-Duterte ang background nitong Paduano na ito dahil siya ang nag-co-author sa House Bill 3713 na mag-aalaw ng extension o another 25 years na prangkisa ng ABS-CBN. Yan. Nagpakitang gilas. Nung nag-plenary o discussion na tumayo si Congressman Marcoleta, nabahag ang buntot nitong Congressman Paduano. Winidraw niya yung kanyang bill. Hindi niya makaya si Congressman Marcoleta. Yan, ang pagkatao nitong Paduano na ito. Akala mo kung sinong magaling. Ito ba? Dati rin siyang NPA. Kailang, yung pagiging NPA niya, yung Alex Bongkayo Brigade. Nung nagsimulang NPA, isang NPA lang yan. Kailang nung 1984, kumalas itong Alex Bongkayo Brigade. Liberationario Proletarian Army, ABB, Alex Bongkayo. Yan. So, National Commander itong si Joseph Paduano. Yan po ang kanyang background. So, di ba, dati niyang kasamahan at least, dapat tulungan sana niya si Eric. Siya pa ang nang ganyan-ganyan. No? You're out of order. I will cite you in contempt. Puros contempt kayo. Oh yes, so be it. Grabe, nakakabilib si Eric yung mga ganong niya. Walang takot talaga itong Eric na ito. Yun, naikulong. So, wag po nating kalimutan. Acop Fernandez Paduano. Baka may iba pa. Sumbong nyo lang sa akin. Kung sino pa yung nakita nyo na grabe ang pangbabastos kay Eric. Dito lang tayo makabawi. The vlog natin. Kasi freedom of expression. So, Congressman Paduano, nabahag kayo ng buntot. Di napahiya kayo. Panalo si Eric at Doc Badoy. Kayo na rin, Dan Fernandez and Congressman ako. I don't know kung makakabawi pa kayo sa taong bayan.
Dito nga natin makikita ang katapangan ni PNP Chief Elizar na talagang bumabatiko sa mga tambaluslos na ito. Kilala natin si PNP Chief Elizar na talagang isa nga ito na may record na napakaganda na isa siya sa mga pumupuksa at tumutuligsa sa mga pulburon user at mga mastermind ng mga margin at talagang pinagkakatiwalaan nga ito ni Tatay Digong. Ngayon nga ay hindi na nananatis ang ginagawa ni Tamba na ito at ni Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.